Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw po na ito, magkakaroon po tayo ng bagong series na Essentials of the Historic Faith. So, yung history ng ating paniniwala or pananampalataya, no? So, seven essentials. So, punta tayo sa talatang Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Ang sabi rito, "In the beginning, God created the heaven and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, 'Let there be light,' and there was light." So, dito sinasabi yung Diyos, kung paano create ng Diyos yung mundo. So, ayun, sinasabi dito na yung lahat ng ginawa ng Diyos ay ginawa niya nang may sinasabi siya. So, nagsasalita siya para para malikha niya isang bagay. Nagsasalita niya, sabi niya, "Let there be light," and there be light. So, kumbaga, word, salita, yung ginagawa niya para magawa yung isang bagay. So, punta tayo sa unang teaching. Sabi, God is three person. So, ang God daw ay tatlong tao. Ang Ama, ang Anak, at ang Holy Spirit. So, ang Ama, hindi siya ang Anak, at ang Anak ay hindi siya ang Holy Spirit. Ang Anak ay hindi ang Ama, ang Anak ay hindi Espiritu. Ang Espiritu ay hindi Ama, at ang Espiritu ay hindi Anak. So, tatlong tao sila, magkakaiba sila. So, sabi rito, each person is fully God. So, yung tatlong yun, Diyos. Yung tatlong yun, ay Diyos. Ay totoong Diyos yung tatlong yun. Diyos ang Ama, Diyos din ang Anak, at Diyos din ang Espiritu Santo. So, ngayon, ang tanong, ilan ang Diyos? Ang sagot, isa. Isa lang ang Diyos. Pero tatlo ang personang dito. Kumbaga, yung tatlong taong yun, iisa lang. Pinagsama-sama lang. Magkakaiba lang sila ng trabaho, magkakaiba lang sila ng role, pero ang totoo, iisa lang sila. So, ang Diyos may tatlong persona, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, pero sila ay iisa. Buo sila. Ganon. So, punta tayo sa application. Sabi rito, salvation. Believe that we are saved by God's grace through Christ Jesus, sealed and being sanctified by the last Spirit. So, yun daw, maliwanag na sinabi na naligtas tayo dahil sa pagmamahal ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, ayun, naligtas tayo, nasave tayo dahil sa paniniwala natin kay Jesus. Ganon. So, wala tayo sa galang application na sabi rito, pray to the Father in Jesus' name through the leading of the Spirit. So, yung malinaw na malinaw, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus Kristo na sabi, walang nakakarating sa Ama nang hindi dumadaan sa akin. So, ibig sabihin, pag magdadasal tayo, dapat padadaanin natin kay Jesus. Kay Jesus tayo magdadasal, tapos sa pamamagitan nun, makakalapit tayo kay God. So, dahil nga walang makakalapit sa the Father nang hindi lalapit sa Anak. Tapos, pag lumapit ka sa Anak, yung rason para lumapit kay the Father yun is yung the Holy Spirit. So, ayun. Punta tayo sa ikatlong application na sabi, worship. Glorify the Father by following Jesus by the enablement of the Spirit. So, ayun daw, sabi, purihin natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At magagawa natin yun kapag hahayaan natin gumalaw ang Holy Spirit sa atin. So, ayun, sambahin natin sambahin natin ang Ama sa pangalan ni Jesus, sa pamamagitan ni Jesus. And magagawa natin yun kapag hinayaan natin
ang Holy Spirit na gumalaw sa atin. So ayun, yun lang, may tatlong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. And yung tatlo na yun ay yung tatlong yun iisa, buo lang. So yun, maraming salamat po. Napakarami kong natutunan sa araw na ito, and glory to God.